Luke 2:52. Ang biblical reference namin sabi niya, Jesus increased in wisdom and stature and in favor with God and man. Ayun po. So, tayo bilang mga leaders, syempre pag matatawag kang leader, pag meron kang follower, disciple. Diba? So, matatawag kang leader pag meron sumusunod sa'yo. Kaya ka nila tinanggap na leader kasi nga, ano yung something na meron sa'yo na mga may nakita sila sa'yo na something, kaya sila sinusunod. Diba? Nagkaroon na tinatawag na influence. No? So, you influence them na iba't ibang pamamaraan. Siyempre, ikaw rin nag-invite sa kanila, ikaw di maging leader na. Parang ganun, technical, di ba? So, ngayon, isa po sa mga responsibility ng isang leader ay pag-perform sa kanyang mga tao, sa kanyang mga inaalagaan. Paano po ba i-perform? Ayun po. So, i-perform natin sila in spiritual way. Yung spiritual growth ang ating i-perform sa kanila. Kasi niniwala ko pag na-perform yung spiritual growth, perform lahat yung ibang bagay. Physical, emotional, lahat yun. Sabi, kasi ang spirit yung pinakamahalaga dito. So, reaching a level of spiritual maturity sa lahat ng area ng buhay. So, ibig sabihin, may tinatawag na process pala. Diba? Yung spiritual maturity na yun. So, meron tinatawag na character development. Meron tinatawag na yung mga bagay na kailangan surrender. Mga ganyan. Yung mga bagay na kailangan mabago. Diba? So, pero tandaan mo, ikaw bilang leader, kung yung level of maturity mo, nakadepende yung level of maturity nila sa level of maturity mo. Diba? Kung ganyan nakataas yung level of maturity mo, spiritual maturity mo, hanggang ganun lang din sila. Diba? Kahit anong pilit mong sa kanila, hanggang gano'n lang sila. Unless you level up yourself. Diba? Kasi, hindi mo sila mapag-lead ng something, hindi mo ma-perform sila sa pagbibigay ng tithes and offering. Ikaw, hindi ka nag-tithes and offering. Parang gano'n lang yun. Kumbaga, you live what you talk. Tama ba? Walk the talk. Gano'n lang yun. So, sa base po sa example ni Jesus Christ dito, so may tatlong area po sa ating buhay na kailangan mo-develop ang mga disciples natin. Okay, unang-una yung relationship sa Panginoon. Jesus grew in favor with God. Pangalawa, yung relationship sa kanilang sarili. Diba? Yung personal personal na paglago. So, Jesus grew in wisdom and stature. And pangatlo, in their relationship with others. Jesus grew in favor with men. So, ibig sabihin, yung tatlong area na to, kailangan doon sila na-perform. Diba? Ikaw tanangin mo muna yung sarili mo. May na-form na ba yung tatlo nito sa'yo? Relationship sa sarili, relationship sa Panginoon, relationship sa ibang tao. Okay? Pag-usapan lang natin sa ganyan tatlo. Una-una, relationship with God. Ito yung main priority natin na kailangan hindi mawala. Kasi pag nawala kang relationship with God, wala na yung dalawa. Diba? Although, wala talaga yung dalawa. So, ay talaga yung pinaka. So, yung relationship to God, so sabi nga sa Matthew 6:33, diba? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, ibig sabihin, magkaroon tayo ng desire to really seek the Lord sa lahat ng aspect. Pero ang pinaka-konteksto nito kasi nga, nag-aalala ka sa mga bagay. So, in the same way, diba, kailangan unahin natin yung lumago muna tayo sa presensya ng Panginoon, sa pagkakilala sa Panginoon. Kung paano si Paul lumago, diba? Kung pag dumating ka na sa punto ng buhay mo na yung desire mo is, despite of everything na nangyayari sa iyo, ang desire mo is patuloy lang makilala lang ang Panginoon. Ibang level of development na yun. Ibang level of development ibang level of maturity na Lord, kahit anong gawin mo sa buhay ko, susunod ako. Kahit ikaw paggawa mo, susunod ako. Ibang level of maturity na yun. So, kailangan, yung mangyayari natin, kumbaga, makikita yun sa buhay natin. So, yung sa atin sa relationship with God, may tatlong bagay na kailangan tayo i-upo sa kanila. Ano yung una? Devotion. Prayer life muna. Prayer life, studying the Word, and fasting. So, prayer is one of the powerful keys para ma-open yung spiritual doors. Ayan. So, tingin nyo, ano yung best way to learn how to pray? Matthew. The best way to learn how to pray is actually pray.
Diba? Kasi gusto ko na lang. Pero hindi na lala. Kumbaga, kung dito, kung may mga disciples kayo na kailangan samahan ng manalangin, kung ano talaga mag-pray, diba? Pakailan yung manalangin. So, yung ano dito, kasi isa sa mga kahalagahan na ituro natin yung pananalangin sa kanila kasi ito yung weapon nila against the enemy. Ito yung ano nila, sabi ko nga diba, preaching ko about sa prayer, napakahalaga nun. Na it will, ano talaga, yung relationship natin sa Panginoon doon may establish. No? Yung listening natin sa Panginoon. So, encourage them to keep a journal of their prayer life. Ayan. Ako, ito, di ko nagagawa to eh. Yung mga tawag doon, yung mga dreams, book of dreams, di ba, yung mga gano'n. So, yung mga answered prayer, yung mga pinapanalangin mo pa, ayan. So, teach them how to pray based on God's word. And ngayon, sinabi din sa Lord's Prayer. Pero hindi naman yung dahil sa dream mo, ano. So, yun lang yung pattern natin. Meron pa yung mga part prayer, acts prayer, marami pong pattern ng prayer. Pero yung isa lang yun. Diba? Napapasok yung adoration sa Panginoon, ano sa acts yun? Confess pala. Sa acts, confess. Adore, confess, and request. Ayun po. And give them the opportunity to pray in gatherings. Kaya mahalaga na i-involve natin sila sa mga one-watch, sa Ignite, sa cell group nyo especially. Paglilin nyo sila ng prayer sa cell group. Diba, una mahihiya lang yan, pero as long, tayo naman na-develop tayo sa mga ganun. As we expose ourselves sa pananalangin sa ano. Diba, nakapag-pray dati, di naman tayo nakapag-pray sa stage. Ngayon, nakapag-pray na tayo. Diba? So, tayo na-develop. So, kaya, ano natin, na i-push natin sila. Ay, kumbaga, if ever na hindi nila kaya, we need to push them. And part ng pag-pushan nila is to be with them. Sasamahan sila. Okay po? So, sa cell group, sa as mo sila. Kahit mga opening prayer lang, o closing prayer lang yan. Diba? Sa mga alaga ko, lagi kong ina-assign. Blessing offering. Sa worship, diba? So, ibig sabihin, i-train mo sila, i-expose mo sila. And syempre, ang pinakakailangan dito, ma-monitor natin yung prayer life. Diba? Hindi ko ma-monitor yung prayer life ng mga disciple ko kasi hindi naman nag-pray. Yeah? Iyan na natin. So, gagawin mo kaya, ano? Kamusta sa prayer life mo? May tinatawag, ano ba yung sinabi ko nakaraan? Prayer alarm? Kaya ka na-apply yun? Kakamustahin ko yun sa Sunday. Ayun po. So, pangalawa, studying the Word. Disciple must be firmly rooted sa salita ng Panginoon dahil ito yung pinakala natin. Ito yung katotohanan. Ito yung dapat natin paniwalaan. Wala nang iba. So, help them to establish yung daily reading plan, yung devotion. So, teach them. Sa Consolidation 6 naman, may devotion. No? So, ang pinakamahalaga dito, you need to monitor makita. Kasi may mga devotion na yan eh. Ako lang na pag-umpisa pa one-liner. Pero as you go forward, nakikita mo yung ano rin sila. Kumbaga, hindi mo sasabihin sa kanila, dapat may two-liners ka na. No, sabihin mo sa kanila na, ano ba yung mga ibang sinasabi sa iyo ng Panginoon? Kasi may challenge sila, ano ba yung nasabihin dito? Diba? So, i-monitor mo sila. May mga kailangan itama. Diba? Actually, ang pinapigulit sa devotion, dun sa yung reflection. Kasi this is how you reflect, how you relate yourself sa Panginoon. No? So, introduce din sa mga Bible studies, ayun po. Encourage them to memorize, teach them to expect the Holy Spirit, na mag-reveal sa kanila yung salita ng Panginoon. So, kailangan ma-monitor natin sa kanila daily. Ito ba nga fasting? Ito yung mahirap. Na hindi lang nayata. Although we need to, ma-establish to kahit once a week. Kasi fasting, ituturuan tayo nito na makinig sa salita makinig sa boses ng Panginoon, instruction, and also yung more in spirit than our physical bodies. Okay po? Ayun, so, meron dito ng klaseng fasting hindi lang naman sa pagkain. Fasting sa social media, sa mga gadgets. Diba? Anything na parang naging idol mo na, pwede mong i-fast yun. Okay po? Sa pangatlong relationship with self, sabi na ni Paul, may tatlong area na binigay kay Paul, binigay kay Timothy. Kasi si Paul and Timothy ito yung best example of formation of disciples. Di ba? So, naging, hindi nyo kung makapansin yun.
sobrang lago ng ministry ni Timothy dahil sobrang lago din ng ministry ni Paul. Sobrang tatag ni Timothy kasi sobrang tatag din ni Paul. Kaya nga, doon talaga tayo sa atin talaga magbabase yung paglago ng ating mga disciples. No? Unless mawala, ipasa mo yan sa iba, unless na ano mo yan, iangat mo yan, di ba? Hindi, unless na iangat mo yan, di ba, from 1.4 to 8.12, mag-iiba din ang level of ano yun. Di ba kaya nga ibang naangat dito, ang level of, ang standard na ng mo, ano yun, ng spiritual maturity, si pastora na, si pastor. So, mga ganung level na dapat mo inaangat. No? Okay po, dun sa relationship muna, dun sa relationship itself na sinabi dito ni ano, teach them to be an example, others can follow. Yan. So maraming bagay na kailangan ko maging example sa iba't ibang bagay. So ibig sabihin, kailangan yung testimony mo ay mapalatilin yung integrity mo sa iyong buhay. Kasi mandalo, we are in a judgmental world. Na isang pagkakamali mo lang, yung pastora nga lang sabi ng ganito lang, inusgahan ng mundo eh. Diba? So tayo pa kaya, tayo gagawa naman tayo ng kasalanan. Na-expose talaga sa kanila. Diba? So, marami naman tao naman, Kristiyanong mga gano'n, pero na-expose talaga sa kanila. So, as we grow sa ating pananalita, sa ating buhay, sa ating action, kailangan maging example ko tayo sa ibang tao. Pero kung ano pala sila na maging example. And ikaw, syempre, maging example ka rin sa kanila. Kasi hindi nila gagawin yung mga bagay hindi mo ginagawa. Diba? Next, teach them to be prepared. Sabihin dito, na i-devote nila yung sarili nila sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. Siyempre, mahalaga yan. If ever na dumating yung katangin ng kaaway, you have something na may babato. Diba? And encourage them to, ayun po, encourage them na, alam niyo ba yung General Vision na book? Yes. Mabasa mo sa kanila yun. Nabasa niyo na ba yun? Basahin niyo yun. Sa Destiny 1. Actually, kaya mga kailangan Pati yung blood. yung apply the blood of Jesus. So, encourage them to share yung mga tutunan nila sa ibang tao. Kaya nga, mahalaga yan, i-allow mo sila na hindi lang sa ikaw, yung relationship mo kundi sa ibang tao, sa loob ng network. Okay? So, relationship with others. So, sabi dito, meron 3 groups na kailangan na mag-grow yung mga disciples natin din sa ibang tao. Una yung, syempre, especially the family. Meron tayo. Ito yung pinaka-ano kasi natin, this is our first ministry. Ito ang dapat na una natin minuwi. Diba? So, all ministry should be a reflection of what they live at home. Nag-gets ba yun? All ministry should be a reflection of what they live. So, kung ano yung pinapakita mo sa loob ng bahay mo, yun yung may papakita mo dito sa loob ng ministry. Although may mga ibang Christian na magkaiba magkasalungat. Iba yung demonyita dun sa bahay, anghel dun sa langit. Right? May mga gano'n, di natin alam. Kumbaga, siguro, baka dito lang nila na-expression sa sarili nila, di natin alam. Pero, teach them na maging, kumbaga, testimony sa loob ng bahay nila. Pangalawa, sa disciples din, kung may nawa ka na silang disciples, your disciples become part of your family in order for that relationship to be a blessing. Ayan. So, value them and at yung gagawin niyo sa kanila, value them and teach them how alamin mo yung mga interesting ano yung mga interest nila. Hobby nila. Pwedeng hobby, pwedeng interest. So, develop genuine friendship with them. Kumbaga, normal na usapan, normal na update. Mas kaya ako na-appreciate yung mga normal na update. Yo, kumusta na? Ganyan. Teach them to never use authority to mistreat others. Ayan. Kasi sa ng cellphone, paano mo i-reach out? Pag may cellphone? Hindi pa kasi cellphone na daw. Hindi pa cellphone, inaano ko pala. Oo, parang kung paano ako sa relation. Kasama mo kita ng Hindi ko alam cellphone? kung paano. Paano cellphone? Paano makakita cellphone? Cellphone. I mean, paano mag-start a conversation? Sa cellphone? Friendship. Paano ay, hindi. Ang gawin mo, alamin mo, kung mahilig siya sa Facebook, mag-please ka mo lang sa mga pinapost niya. Kamusta yung post ko? Kamusta yung ganyan? Sundot-sundot ka mo lang. Kaya, alin mo lang, kunin mo muna yung interest niya. Kasi pakinggan na niya kung saan siya interesado eh. Interesado siya sa pag-gumawin. Siyempre, bibigyan ka niya ng oras kasi interesado siya doon. Diba? Kamusta yung bahay mo, bro? Ganyan.
Ayun sa pag-aaral mo, kamusta yung... Huwag mo masyadong yung formal na, uy, balita ko ganyan Mga dapat ganyan, mga normal na usap lang. Okay po. Mahihiya. Ayan, so teach them to avoid overstepping the boundaries. Ayan. So sa outsiders naman, ibig sabihin sa ibang tao, family, disciples, and sa mga and sa neighborhood din. So kailangan magkaroon tayo ng lifestyle na yung nakikita nila na, ay, ito to guys, itong to, ay, taga-simbahan to, mabuting tao to, hindi ko to sa Panginoon. Diba? Kumbaga makikita agad sa'yo yung model of Jesus Christ. Diba? So, syempre, pag nakita nila yung bagay na yun sa'yo, so, once you invite them, madali na lang sila i-approach. So, mga sila mismo yung mag-ano. Kasi nakikita nila yung photo, ay hindi authority. Yung impact mo, yung influence mo sa kanila. Okay po? So, ngayon, as a conclusion po, the Lord is seeking leaders who are ready to work and maging responsible sa mga harvest na yun. So, tandaan nyo guys, napakahalaga na ma-form natin yung disciples natin. And also ma-form din tayo. You will never be able na makapag-form ng disciple unless you are doing what you need to do for the Lord. And also, you must become the standard of the example to your disciples. Standard of your example. Standard to become an example to them. Ibig sabihin, kasi ikaw at titingnan yan, kasi ikaw ang leaders. Diba? Bihira lang titingin sa ibang leaders yan. Ikaw at ikaw pa lang titingin yan. Kaya sa akin sa mga so sa mga, may mga disciples kasi ako mga parang tinitignan nila yung life ko. Ay, sige, share ito kaya natin. Kumbaga yung respect and yung influence na ibibigay sa kanila. Kaya nandun yung pag-honor nila sa akin. Kasi nakakita nila. Kumbaga nakikita nila yung situation. Yung iba kasi parang yung lumapit sa part na hindi ka makapagbigay hindi mo sila ma-extract ng maayos kasi yung model of life mo, hindi mo rin maipakita sa kanila. Nakikita siya ba? Ba't mo tuturuan ng ganito hindi mo naman magkaroon ng ibang pinomodel yung ibang leaders. Wala namang problema doon. Wala namang problema kung walang may ibang pinomodel yung baka kasi may sila na halimbawa may something na wala ka na meron yung leader na yun kaya yung inaano niya. In a way na ay hindi naman ito ginagawa ni Ate Sel So itong leader na ito ginagawa niya. So kumbaga an inspiration lang. Pero ang totality niya, ikaw pa rin at ikaw ang tinitingnan. Kasi ikaw yung authority, and ikaw yung nakikita niya lagi. Diba? So, kung mag-iano mo lang yung sarili mo, be a good example lang. Pakita mo yung fire sa heart. And yung concern siya sa akin. Ang mahirap kaya, lalo pag 12 na yung nakakano, sobrang hirap. No? So ngayon, dako tayo sa create. Ayan, tuloy-tuloy kasi kami ni Jasmine ngayon. Ayan, great tayo, Brad. Kasi lang mga beshi ngayon.